Action plan nyo. Sa action plan, mayroong tatlong sheets. Mayroong 30 days challenge, prospect list, at saka calculate your success. Dito sa 30 days challenge, mayroon akong nilagay dito from day 1 to 30 kung ano yung step by step na gagawin nyo. Related to doon sa script na provided ko rin sa inyo. Sa daily task nyo, task types nyo, ito yung mangyayari. May outreach, magsisend kayo ng connection, message sa LinkedIn or Facebook. Pero kadalasan itong connection message sa LinkedIn siya. Bago kayo mag-connect, send with a note. Engagement, magko-comment and magre-react kayo sa mga post sa prospect nyo. Ang content naman, magpo-post kayo 1 to 2 times a week, post tips, wins, and value post. Depende yun sa inyo, pwede din naman is 3 to 4 times a week. Itong DM sequence naman is imi-message nyo, in-nurture nyo, and ipa-follow up nyo ang mga prospect nyo. Dito naman is ang goal nyo is may maka-book ng call or chat sa inyo. Ma-offer nyo ang short discovery calls kung kaya nyo ng makipag-call sa client. Ito naman dito sa 30 days challenge, depende yun sa inyo kung ano gusto nyong gawin daily na i-add nyo dito. Pero ito, effect siya for 30 days. Lahat to is talagang kapag gusto nyong ma-reach yung goal nyo na client na mag-close within a month, gawin nyo siya daily talaga. Hindi kayo pwedeng tamarin. Okay? So, after nito, every day, so kailangan mong magkaroon ng, like for example, ito, 5 LinkedIn or Facebook prospect ads. So ngayon, kailangan mo siyang i-list. Ito na papasok si prospect list. Ilalagay mo, sample natin, prospect 1 to 3. So, saang platform? So, pwede kayong mag-add. Ito lang, edit button. And then, mag-add kayo ng another, kunwari sa OLG, ganon, sa Upwork, depende na yun sa inyo kung gusto nyong mag-add. Click nyo lang tong edit button. Anong industry ba? Like, RA, investor, coaches. So, depende yon sa kung sino yung target nyo na industry. Ano ba yung lead source? Saan nyo siya nakuha? Kunwari, itong LinkedIn. Ang gagawin nyo, ikakopy nyo yung link ng profile niya and then ilalagay nyo siya dito. Para madali lang sa inyo, pag clinic nyo yung link na yon, mapupunta agad kayo sa profile ng prospect client nyo. Para hindi kayo mahirapan na isi-search nyo pa ang name ng prospect na yon. Kasi kung name niyang ilalagay, hindi nilalagay yung link ng prospect nyo, mas matatagalan kayo. Next is, kailan nyo kinonect? Kailan kayo nag-connect sa kanya? Importante yon. Then, kailan yung last message na na-send mo sa kanya? Sa lead stage naman, mayroon tinatawag na cold, warm, at saka hot. Ikaw yung magdi-determine kung anong lead stage na ba ang prospect client na yan. Ito naman sa book, discovery call or discovery chat, depende na yon sa inyo. Mayroong book na nag-book siya for call, mayroon yung book na sa form. Pinasagutan mo lang yung form, so pwede ka nang gumawa ng proposal after mo ma-receive or ma-fill up ni client, prospect client mo, yung form na yon. So ngayon, mayroong follow-up date. Kailan yung last na finalo up mo yung prospect client na yon? Let's say for example, July 1, yung last mo sa kanya na pag-follow up. And then today, finalo up mo na naman siya, i-update mo lang yung date na nakalagay dyan. Ito naman sa status, ano na yung status mo with that prospect client? In conversation pa ba? Na-lost mo na?
or nawon. Kung gusto niyo pa rin siyang dagdagan, kung ano pa yung status na gusto niyong ilagay, same pa rin dito sa platform, edit button lang. And then yung notes, maglagay kayo ng mga important notes regarding sa ano yung mga ni-reply ni client or ano ba yung mga kailangan ni client. Next is itong calculate your success. So, tanggalin muna natin 'to. So, nakalagay dito, fill the pink cells, let the purple cells do the work. So, why? Kasi ito dito, itong sa mga pink cells, ikaw, lalagyan mo 'to. Mas i-explain ko pa sa inyo. Itong sa purple, di niyo siya puwedeng lagyan dahil calculated na siya. Auto-calculated na siya. So, start tayo sa monthly income goal mo. Example, yung income monthly goal mo is 60,000. But remember, ang income goal mo dapat makatotohanan based sa expenses mo monthly. Ito-total mo lahat, expenses mo monthly, magkano? And then mag-a-add ka ng another 20% for your savings. So, ipagpalagay natin na kailangan mo monthly is 60,000. Ilang days mo ba siya gustong ma-reach? So, 1 month or 30 days. Ngayon, ang client na 'to, magkano ba yung gusto mong maging price per client? Kung bago din kayo mag-ano, mag-decide kung isahang client lang ba or dalawa, i-make sure niyo na yung time niyo is kaya kung dalawahan ang client. Kasi may mga client na hindi flexible. Kung 8 hours ang binigay sa'yo, para sa rate na 'yan, talagang tatapusin mo ang 8 hours. Kung kunwari lang yung makuha niyo na prospect client or client na is hourly. Pero kapag mga fixed rate and also flexible, walang problema kung magdagdag kayo ng client. Or kung gusto niyo pero as a newbie hindi pa kayo puwede na outreach ng ano, hindi hindi siya outreach rather, yung ba parang magha-hire ka ng another VA na tutulong sa'yo. Kasi mahihirapan kayo 'pag gano'n, hindi niyo pa alam yung process kung paano na hindi ma-pirate, yung mga gano'n. So, kung decided mo na kaya mo ang dalawa, puwede naman is 30,000 yung ilagay mo dito. So, kung 30,000 ibig sabihin ang client na need mo is dalawa. For 60,000 na monthly income goal mo, dalawang client ang kailangan mo. Ngayon, ilang discovery chat or calls ang kailangan mo para magkaroon ka ng dalawang client within a month? Kailangan mo ng within a month na 10 discovery chat or discovery call. Kasi kapag nagka-interest yung 10 na 'yan na makipag-call sa'yo or yung flow ng conversation niyo sa chat is papunta na sa gusto niyang fill ng form kung may mga form ba kayo na gustong or ready na siya for proposal. Ibig sabihin, sa 10 na 'yan, ang 20% niyan or ang dalawa niyan possible na ma-close. Bakit 20% ang conversion rate niya? At 20% conversion rate means you close 1 out of every 5 discovery calls or chat. This is a realistic and healthy target for new freelancer. Okay? So, ngayon, anong purpose nitong outreach needed 2%? Para lang makita natin kung magkano ba ang outreach needed mo daily, weekly, at saka monthly. Iba siya sa discovery chat or call. Kumbaga, ito dito is sure na 'to na pwede mong ma-close hanggang 5 or lahat 'tong 10 kaya mong ma-close.
Dito sa outreach needed, sa goal mo na 60,000 a month, 2 clients needed. Kailangan mo ng mag-outreach ng 17 prospect client daily. Talagang i-outreach mo siya, iko-connect mo, kapag na-connect mo siya, magiging ano lang siya, prospect siya kapag pag nag-connect ka sa kanya is inaccept niya ang connection mo. So, pwede na siyang malagay sa prospect list. And then magkano or ilang sa weekly naman, ilang outreach ang kailangan mo? Kailan ka umabot ng 119? Sa isang buwan, kailangan mong magkaroon ng outreach na 510. Para sa 510, isipin niyo ha, ang dami, 'di ba? Sa 1 month, kailangan may 510 na ma-outreach ka para makuha mo 'tong 10 na discovery call or discovery chat para ma-close mo 'tong dalawa. So, ibig sabihin si freelancing hindi siya yung tipo na gusto mo magka-client agad, magkaka-client ka agad. Kailangan mo siyang trabahuin, kailangan mo siyang paghirapan. Kasi isipin mo, kailangan mo ng 510 na outreach sa isang buwan, pero ilan lang ang kayang ma-discovery call niyan? 10. Ilan naman ang kayang ma-close lang niyan? 2, 'di ba? So kung ang goal mo naman mas malaki pa diyan, ibig sabihin ang ide-daily reach mo mas malaki pa din diyan. So dito naman sa 30 days challenge na nilagay ko connect at least 4 to 8 daily, puwede niyo siyang lagpasan. Kasi nakadepende 'yan sa pag-calculate niyo sa dito sa calculate your success niyo. Ganito lang kung paano i-calculate ang success tracker niyo para alam niyo kung ilan ang i outreach niyo para ma-reach niyo ang goal niyo, okey?